Kilala ang bayan ng Lucban bilang summer and art capital ng Quezon. Mula sa malamig na klima, talaga na magdarayuhin ng mga Quezonian at mula sa makukulay na pista na ipinagdiriwang dito. Idagdag pa ang mga estudyante ng Southern Luzon State University na nanggaling pa sa iba't ibang sulok ng lalawigan ng Laguna at Quezon. Kung ating iisipin, patuloy na lumolobo ang populasyon habang lumilipas ang mga taon. Ayon sa pag-aaral, umabot na sa 50,000 ang populasyon sa bayan ng Lucban. Ngunit saan nga ba napupunta ang mga basurang galing sa lumalawak na populasyon ng tao na nanirahan sa bayan ng Lucban? Sa Barangay Kaliaat, itinatambak ang mga basurang nakolekta mula sa bayan ng Lucban sa Quezon. Sinong mag-aakala na mula sa nakasisikmurang amoy ng tambakan ay may mararangal na pamilya ang kumakaayo dito? Upang matustusan ang mga pangangailangan at malamnan ng mga kumukulong sikmura ang dahilan ng pangangalakal nila sa tambakan na ito. Kapansin-pansin na wala silang suot na kahit anong pantakip sa ilong. Hindi alintana ang panganib na maaaring dulot ng mga basura sa kanilang kalusugan. Mula sa mga patay na hayop at sa mga sako ng iba't ibang basura ay binubungkal nila ito. Nagbabaka sakali na may makitang maibebenta sa junk shop. Ang kapalit ng pagtitiis nila buong araw sa hindi kaaya-ayang amoy ng lugar na pinanghahanap buhayan nila ay ang kakarampot na salapi lamang na gagamitin para matustusan ang pang-araw-araw na pangkain. Naabutan namin si Ate Margie na kasalukuyang nangangalakal sa dump site. Ano pong pangalan niyo? Margie Bantolina. Saan po kayo nakatira? Barangay Samil, Lucban, Quezon. Ilang years na po kayo nagngangalakal dito? Ako ngayon dito ay padalawang taon pa lang. Hindi karunong. Sabi po kanina ni Sir Ronaldo, porsyento po kayo nabibigyan ng sweldo. Sapat na po ba ang kinikita nyo rito para sa pang-araw-araw? Minsan sapat, minsan kulang na kulang. Paano nyo po natitiis yung amoy? Parang nasanay na. Hindi naman kasi dati kasi sobrang baho talaga, pero ngayon wala na kasi taktak nga nila, pinapa ko, tinatapon na ng lupa. Kaya hindi na ganun kabaho. Dati sobrang langaw, sobrang baho. Ngayon wala na. Pansinin nyo, di ba walang langaw? Kadalasan po, ano po yung mga nakukuha nyong basura? Ayan, katulad niya, mga baka, lata. Ayan, mga ganyan. Kung ano nakikita niyo yan. Kadalasan namin nakukuha sa Kalakal. Paano nyo po napagkakasya yung sweldo nyo po dito sa pang-araw-araw? Paikot. Yang tira muna sa ibang pag halimbawa nakabenta ka na, hindi kami ng budget namin pang isang linggo. Tapos pag halimbawa yung mga pambaon ng mga anak ko, hiram ko muna sa ganito, hiram ako dito kay ganito. Tapos pag nakapera kami ng Friday, utay-utay din ang bayad muna. Every week po kayo kami nagbibigay. Lahat po ng nakakalakal nyo dito, binibigay nyo po sa kanila? Hindi naman, binibenta namin tapos porsyentohan kami. Kinakaltasin nila ng 20%. Sapat na kaalaman po ba kayo sa mga basurang dapat nyong kunin? Oo. Kasi bata pa kami, maliliit pa kami dito na kami. Ang dam site pa dati ay doon sa radar, sa Pabi. Kami ay, ang magulang ko ay doon na halos tumanda. Doon na kami halos dumami. Kahit ako halimbawa sa magdadamang taon pa lang ako nangangalakal, pero alam ko na yung dapat. Magulang ko yun ang binuhay din sa amin. Aware po ba kayo sa sakit na pwede nyo pong makuha dito? Oo naman. Wala pa naman po kayo nararamdaman? Wala naman. Wala.
Ate Margie, paano po kayo nagsimula dito? Nung asawa ko ay nawala ng trabaho, napapunta ako dito kasi kumbaga parang nawala kami sa biglaang nung maka-pandemic pala. Nung medyo okay na ang pandemic, nagsimula kami pumasok dito. Tapos hanggang sa nung asawa ko ngayon maditing na yun, talagang dito na ako nag-direction ng ano, kasi dati may tinahan ako. Nawala din yun. Ngayon, dito inaasahan ko yung ang buhay ko doon sa 8 kong anak. Kasi ang anak ko ay isang grade 9, isang grade 10, isang grade 7, 2 kinder. Yun ang pumapasok at nito pa ako 5 years old. 3 years old. Ito ko lahat kinukuha yun. Bali, ang dahilan po kung ba't nagtatrabaho kayo dito ngayon ay dahil po sa hirap ng buhay. Oo, gano'n lang. Ano pong pangalan niyo, sir? Ronaldo Narinay. Ilang taon na po kayong head ng sanitary lands? Simula 2013. Sir, ano po ba yung sinasweldohan po ba sila ng gobyerno or may porsyento po sila? Dati yan ay swelduhan ng munisipyo. Pero ang kanilang kinikita galing din sa scrap. So ngayon, nag-request yung mga tao na kung pwede ay gawin na lang porsyento para mas malaki yung maging take home nila. Kasi noon ay siguro mga 2 years ago, sumasolta sila ng mga 308 Per day po. per day. Pero yun ay galing din sa kanilang mga scrap na nakukuha doon. Yun ang pinasweldo sa kanila. So nangyayari doon, pag may panahon na mababa yung nakukuha nila ng mga nare-recover ng mga scrap, ay nadidelay yung kanilang sweldo. Wala kasing i-monitor lahat yung mga importante dyan, yung mga data na gaano karami yung scrap, gaano karami bote, gaano karami ang plastic, gaano karami ang kasi reported, para pati makita natin yung diversion rate, kung gaano karami ba yung nadadivert na mga recyclable at nababawas sa ating mga basura. Ang truck na umiikot sa bayan ay 6. Sa bayan ay 4, 2 sa labas ng bayan, yung mga kung tawagin natin ay rural areas. Tapos meron kaming isang reserve na truck, anytime na masira o magkameron problema isang truck, meron kaming ipampapalit agad. Marami ang nagsasabi na ang edukasyon ng ating puhunan para sa ating kinabukasan. Ngunit marami rin ang hindi nakakapag-aral dahil nagkakaroon ng kakulangan sa pera na ipangbabayad sa paaralan. Sa likod ng masiglang buhay na nakikita sa Lokban, Quezon, ay may mga tao na naghihirap. Nagbabanat ng buto sa isang maruming lugar na tila walang nakaambang panganib. Naghahanap ng mga kalakal na pwede nilang maipalit sa salapi na kinakailangan. Sa tagal ng panahon ay natitiis sila ang ganitong sitwasyon. Binubuklat, hinuhukay at hinahanap ang kalakal